Hello mga sisibel! Another day, another a day in my life. For today's video nga, ito at magre-ready na naman tayo para sumaka. Suot tayo ng jacket dahil malamig. Pero ang galing, naka-shirt tayo. Usually, lamigin talaga ako pero ng mga time na to, tinamad na ako magdoble ng pants. Double checking tayo ng mga notes, notebook kung nadala ba natin. Huwag nyo nang pansinin kung madami akong bag. Gusto ko kasi talaga naka-organize yung mga gamit ko kaya bukod-bukod yung mga pinaglalagyan at sari-sari yung aking bag. Backpack is for my laptop and clothes. Shoulder bag, camera for my camera. Chargers and batteries. Shoulder bag for my phone and wallet. O diba, para tayong sanga, ang daming nakasabit. Doon naman sa loob ng backpack ko, may isa pa din ako doon na maliit na bag. Lalagyan naman siya ng mga personal hygiene ko. And ayan, ready na tayo para umalis. Helmet up. Samahan niyo na naman ako para sumaka. We decided na dumaan mo ng palengke dahil may bibil. Pero wala din pala yung bibilhin namin. And ayan nga pala yung elementary school ng Luna na nasunog last night. Thank you Lord dahil maagang responde at napula agad ang apoy. And also walang nasaktan. Thanks God! Kapag walang gasolina, hindi tatakbo ang motor. Kaya mag-ambag tayo, hindi puro angkas lang. Hindi na nga marunong mag-drive, tas di ka pa mag-aambag panggas. Ano na lang inambag mo dun, char? Ang cloudy nga ng panahon, ilang araw na. Nakakatamad lumabas ng bahay, nakakatamad sa lahat ng bagay. Masarap na lang laging humilata, pero hindi pwede. Kahit tamad ako, may pangarap ako. Kaya babangon tayo, char. Kayo, para saan ba kayo bumabangon? By the way, kung nakita nyo, ang ganda ng aming tanawin. Sasaka ka lang pero ang ganda na agad sa mata. So refreshing. Ka lang titingin sa akin, ay hindi na yung refreshing, char. Tsaka baka gusto nyo mag-rides dito. Maganda dito. Isang pagkakamali mo, laglag ka sa bangin, char. Maganda at hindi na maputik ang mga daan dito. Kaya tara, iuwi kita sa aming bahay, char. Andito na nga pala tayo sa aming bahay. Ay wala pa pala. Sa hukay pala namin. At ito, tunay na sa may tapat ng aming bahay. At si Papa Jules, hinatid lang talaga ako niya na taalis na yan. Kaya ayan, ingat! Hindi naman ako na-inform. Ito pala yung sasalubong sa akin. Ang mga hugasin. Sang katerbang hugasin. Pero di ako nagreklamo Sanay kaya ako sa mga hugasin. Tapos, ganito pa kadami yung tubig nyo. Sinong hindi sisipagin maghugas dyan at maglaba? Only water, tapos wala kang iisiping bayarin sa tubig? San ka pa? Kaya mas gusto ko pa talaga yung manirahan sa lina. Walang madaming isipin. Yun nga lang, medyo malapit ka sa mga toxic people dito. Hindi ko naman nila lahat, pero lahat ay sinisilip naman. Ba't kaya sila ganun, no? Gumagawa ka lang naman ng paraan para mabago yung buhay nyo, pero ang sama ng tingin sa iyo. Wala ka namang ginagawang masama sa kanila, pero makaasta sila para talagang inaapi sila. Tapos, may ginawa ka masama sa kanila. Ganun sila. Bahala nga kayo dyan. Basta ako dito, matatapos na ng hugasin. Wala nga pala kaming lababo, kaya dyan kami naguhugas. Labahan at hugasan ng pinggan. Liguan na din ng mga bata. Sinasabi ko sa inyo, sobrang productive talaga ng araw ko kapag nandito ako sa sariling bahay namin. Ang dami ko na itutulong na gawain bahay man yan o mapa-school sa pagtulong sa pagtinda. O diba, ang yabang natin sa part na yan, medyo nagbuhat ng bangko. Disclaimer lang po, sa pagkaskas ng yelo, malinis ang kamay ko niya. Nakita nyo naman, galing pa sa paghuga. Mga ampun muna ako ng bata. Ulit. At ito pala ang mga munting paninda namin sa school. Prepare na talaga yan at kapag dumating na ang mga bata, kagulo na sila. O, huli ka nanay, kumakain ka pa. At noong araw na yun, ginanap din nga yung awarding ng first quarter ng mga bata. Ang galing naman ng kuya Kyle namin. May award, pati na rin si Tito Mark. Galingan nyo pa sa susunod, first quarter pa lang naman. King, bawi ha. And this is the end of A Day in My Life. Thank you for watching and bye-bye!